Isa, dalawa, tatlo. Ang buhay sa barangay namin ay tahimik. Karaniwan, ang mga tao ay magkakakilala. Magkakasama sa mga maliliit na kasiyahan at walang malaking problema. Ngunit, may isang bagay na nagbago sa mga nakaraang linggo. May isang grupo na nagdulot ng takot sa aming komunidad. Ang Knock-Knock Gang. Isang gang na, ayon sa mga usap-usapan, hindi lang basta sila magnanakaw. Nangingitil din ng buhay. Sabi ng mga tao, huwag na huwag raw magbukas ng pinto kapag may kumatok ng madaling araw sa bahay nyo. Dahil kung makikita mo sila, malaki ang posibilidad na ikaw na ang susunod nilang biktima. 3 na sa aming mga kapitbahay ang nabiktima ng Knock-Knock Gang. Si Aling Tessa, na ninakawan at tinubuhan ng malalim sa tagiliran. Si Mang Raul, na binaril sa muka kasama ang asawa niya. At si Aling Sonia, ang pinakamalupit sa lahat. Ang buong pamilya nila ay pinatay. Lahat sila ay tinaga sa leeg. Walang awa ang gang na ito na nagdulot ng takot sa buong komunidad. Walang nakakaalam kung sino ang mga tao sa likod ng mga krimeng ito. Walang testigo. Pati mga pulis, patuloy na nag-iimbestiga. Pero wala silang nahanap na malupit na ebidensya. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino sila. Sa bawat gabi na lumilipas, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Paano kung ako na ang susunod nilang target? Ang bahay ko nasa gitna ng kalsada at ako lang mag-isa dito ngayon. Wala pa kaming katabing bahay kaya nakakaalarma. Umalis kasi sila mama at papa para magtungo sa probinsya. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang buong linggo na ako na lang mag-isang nakatira sa bahay. Kaya bago ako matulog, sinisiguro ko lahat ng pinto at bintana ay nakasarado ng mahigpit. Para may proteksyon, lagi akong may hawak na patalim sa tabi ng kama ko. Kung sakaling dumating sila, ayoko nang mawalan ng pagkakataon. Isang gabi, nang halos magtago ang buwan sa ulap at ang hangin ay malamig, nagising ako nang may marinig akong kaluskos. Pinakinggan ko lang maigi, umaasa na mawawala rin ang tunog. Baka aso lang. Maya-maya ay tuluyan na nga nawala ang kaluskos, pero napalitan ito ng malakas na katok. Ang tunog ng mga katok ay parang isang alon ng takot na dumaan sa aking buong katawan. Malakas at walang tigil. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinilit hindi pansinin ang ingay. Pero hindi ko kaya. Habang tumatagal, lalo itong lumalakas. Para bang may bumanggang tambol sa aking tenga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagpatuloy ito at mas naging agresibo. Hindi ako nag-atubiling tumawag sa pulis at sinabi ko ang aking address. Sinabi ko na kailangan ko ng tulong. Pumunta sila sa bahay, baka Knock-Knock Gang na ang kumakatok sa aking bahay. Nauutal akong nagpapaliwanag sa pulis sa telepono. Nabawasan naman ang takot ko nang sabihan nila ako na papunta na raw sila. Bumaba ako sa first floor namin. Daan-daan akong naglalakad pababa ng hagdan. Pilit na di makagawa ng kahit anong ingay. Nang makababa ako, daan-daan kong inusog kaunti ang kortina ng bintana namin. Yung sakto lang. Para makasilip ako kung sino ang kumakatok sa labas ng bahay. Nakita ko sila. 4 na mga tao. Mga nakasuot ng itim na maskara. Pero ang kanilang katawan ay puno ng kalupitan at galit. Isang miyembro ng grupo ng Knock-Knock Gang ang patuloy na kumakatok sa pinto ng bahay. Ang mga katok nila ay nakakabingi
Walang pakundangan, walang awa. Kada katok na naririnig ko, ang siya namang bilis ng takbo ng dibdib ko. Ngunit isang bagay ang hindi ko inaasahan. Nang makita nila akong sumilip mula sa bintana, nagbago ang lahat. Nagkatinginan kami. Nakita nila ang aking muka. Takot na takot. Mabilis kong niliko ang ulo ko. Ngunit narinig ko ang isang malakas na tunog. Mabilis nilang binangga ang pinto. Parang gusto nilang puwersahin ito. Hindi na ako mapakali. Palakas ng palakas ang katok ng pinto. Ang puso ko'y lumundag sa takot. Hindi ko alam kung paano makakalabas ng buhay. Nagdadasal ako sa itaas na iligtas ako sa kapahamakan nang may sumabog na ingay. Isang malakas na putok. Binaril nila ang doorknob. Nakita ko kung paano lumabas ang mga piraso ng kahoy at ang metal ng doorknob ay bumaon. Isa pang putok at sumabog ang pinto. Tumilapon ang kahoy. At doon ko na lang naisip, wala na akong ibang magagawa kundi magtago. Agad akong tumakbo patungo sa hagdanan. Dali-dali kong inakyat ang mga baitang. Nagsisiksikan ng mga takot sa aking dibdib. Dumating na sila sa loob ng bahay at nagsimula silang maghanap. Naririnig ko ang tunog ng mga paa nila sa sala. Naramdaman ko na malapit na sila. Iniiwasan kong magingay habang tumatakbo ako. At sa wakas ay narating ko ang pangalawang palapag. Pagdating ko sa second floor, naghanap ako ng lugar kung saan magtatago. Naisip ko ang aparador, kaya agad akong nagtago doon. Itinago ang aking katawan sa pinakamadilim na bahagi. Naririnig ko ang ingay nila sa baba. Sinusubukan nilang hanapin ako. Binubuksan nila ang mga drawers, kinuha ang mga gamit. Bawat tunog ng pagkabasag ng bagay ay para bang sumasaksak sa aking utak. Malapit na. Naisip ko, hindi na kaya ng mga pulis na makapunta pa rito. Wala na akong magagawa. Subalit, sa kalagitnaan ng aking takot, narinig ko ang isang tunog na dumating mula sa kalye. Ang sirena ng mga pulis. Tumigil ang lahat. Narinig ko ang mga taong nasa loob ng bahay. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na nagmamadali. Lahat sila ay nagtakbuhan palabas ng bahay. Hindi ko alam kung paano, pero sa isang kisap mata, nawala ang takot na kumukulong sa aking katawan. Ang mga sirena ay patuloy na umaabot sa aking pandinig. At sa huling pagkakataon, narinig ko ang mga kaluskos ng mga paa ng mga salarin na mabilis na umalis. Tumayo ako mula sa aking pagtatago at dahan-dahan kong binuksan ang parador. Tumakbo ako pababa. Nagmamadali upang salubungin ng mga pulis. Nang makalabas ako ng bahay, nakatagpo ko sila. Matapos ang lahat ng ito, ako ay ligtas. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. At ngayon iniisip ko, ano kaya ang mangyayari kung hindi ako nakatawag sa pulis? Siguro naging biktima na rin ako ng knock-knock gang tulad ng mga kapitbahay ko.